Ito na mga kabasketball, marami na naman tayong maiinit na balita. Kai Sotto, mas tumaas yung tsansa na makapasok sa NBA ngayong taon dahil sa magandang performance na ipinapakita niya sa Japan B-League. Pag-usapan natin yung dalawang option na mayroon etong agency ni Kai para maipasok siya sa NBA at kung ano yung mangyayari kung sakaling hindi muna siya sasalang or hindi siya papalarin dyan sa NBA na magiging good news naman para sa ating Gilas Pilipinas. At Justin Brownlee Jr. kumukuha na ng Philippine passport para maging local player sa ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kasalukuyan mga kabasketball ay unti-unti na nating nakikita yung mga improvement sa paglalaro ng ating pambatong si Kai Sotto matapos niyang mahinto ng mahigit 1 taon sa paglalaro, no? Dahil nga sa injury. At nakikita yan sa mga numero nitong nakaraan lang. May nakita ako 21 points, 19 rebounds mga kabasketball. Napakatindi nun. Napakalaking maitutulong nun para sa isang NBA team. Ngayon mga kabasketball, dahil sa mas pinalakas na katawan ni Kai, mas pinalaki, ay easy na lang sa kanya ngayon yung mga banggaan kontra sa mga big man, no? Mga international imports, mga former NBA players. Nung nakaraan, nung hindi pa siya ganoong kalapad, hindi niya na ipapasok pag napapaul siya. Ngayon, karamihan puro mga foul counted na yung nakikita natin. Hindi na rin siya madaling naitutulak dyan sa ilalim. Kaya mas tumaas yung kanyang field goal saka yung kanyang rebounding. Relax na rin maglaro ngayon si Kai mga kabasketball, no? Hindi na siya nagmamadali, hindi na siya sabay ng sabay, hindi na din siya matakaw sa mga foul. Pati yung footwork niya nag-improve, pati yung kanyang shooting percentage na magiging magiging baon or alas niya yan mga kabasketball kapag sumubok na nga siya dito nga sa NBA Summer League na mangyayari ngayong July. So alam niyo naman yung NBA Summer League, lahat ng NBA teams nandyan mga kabasketball, maraming makakakita kay Kai at pag nakita nila na mapapakinabangan sa kanilang NBA team etong si Kai Sotto, pwede po nilang ma-operan yan ng isang kontrata, two-way contract or standard contract. Depende sa pangangailangan nila, no? Especially ng isang 7-3 na kagaya ni Kai Sotto. Ngayon mga kabasketball, bukod po dyan sa NBA Summer League, meron pang isang paraan na pwedeng gamitin yung kanyang agency. Gaya ng ginawa rin dito kay Yuki Kawamura, naka-agency din ni Kai, binigyan ng 10-day exhibit dyan nga para sa preseason mga kabasketball. So doon makikipaglaban si Kai sa roster, no? Kasi 15 lang yung kukunin. Makikipaglaban si Kai at kapag nagtagumpay siya, nakapasok siya, makakapaglaro na po siya dyan sa NBA. History na yan mga kabasketball para sa ating mga Pinoy basketball fans. At kung hindi naman, halimbawa hindi siya palarin or hindi siya sumubok ngayong taon, halimbawa kumbaga pahinga muna siya, no? May mga kailangan pang adjustment na nakikita etong kampo niya, okay lang po yun kasi nga mayroong naghihintay na mas malaking offer sa kanya sa Japan B-League dahil mas nag-improve nga yung kanyang laro, magiging B-League Premier na yan at automatic kasi yung Koshigaya hindi papasok sa B-League Premier, kailangang lumipat ni Kai dyan sa Division 1 sa isang team dyan. So may mga mag-o-offer dyan kay Kai Sotto at ang good news, malaki po, lalagpas ng $1 million ang offer sa kanya mga kabasketball. Kung sa Japan uli maglalaro si Kai, siyempre makakapaglaro siya palagi sa ating Gilas Pilipinas kasi nga healthy na siya, di ba? Ngayon mga kabasketball, eto pa, si Justin Brownlee mga kabasketball, yung naturalized player natin, meron siyang anak na si Justin Brownlee Jr. 14-year-old mga kabasketball, mahusay din maglaro, 6'5" to kung di ako nagkakamali. Inaasikaso na po yung kanyang Philippine passport para makapaglaro sa ating Gilas Pilipinas bilang isang local player, hindi naturalized ha. So napakalaking bagay niyan sa mga under 14, under 16, 'di ba? Under 18 at eventually sa future sa ating Gilas Pilipinas. Baka mag-abot pa sila ni Kai sa ating national team. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.